Kristo. Magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang gabi din po, Father Vic. Dumating na po tayo sa huling araw ng ating ginagawang paghahanda ngayong panahon ng Kwaresma. Bukas, Huwebes Santo, sisimulan na natin ang mahalagang araw ng pagsalubong sa Pasko ng muling pagkabuhay. At itong tatlong mahalagang araw na ito ay tinatawag nating Paschal Triduum. Kaya itong mga misa na gagawin simula bukas ay magkakarugtong, magkakaugnay. Kung inyong papansinin ang liturhiya sa pagmimisa natin sa huling hapunan bukas ay hindi magtatapos sa pagbabasbas. Ipagpapatuloy ang liturhiya sa Biyernes Santo nang walang pagbati at pag-antanda ng krus. At magtatapos ang seremonya ng Biyernes Santo nang wala ring pagbabasbas. At sa Sabado de Gloria, doon magsisimula muli tayo ng panibagong misa at magtatapos ito sa pagbabasbas. Kaya magkakaugnay ang liturhiya ng misa at seremonya na gagawin natin ng Huwebes Santo, Biyernes Santo at Sabado de Gloria. Tatlong mahahalagang araw ng pagsalubong sa Pasko ng muling pagkabuhay. At ngayon, Miyerkules Santo, tayo ay binigyan ng isang kwento tungkol sa isang alagad na personal na pinili at tinawag ni Jesus. Si Judas Iscariote, isa sa 12. Ngayon, nakipagkita sa mga punong saserdote. Ano po ang ibibigay ninyo sa akin kung tulungan ko kayong madakip si Jesus? Itong kwentong ito ay isa sa mga napakalulungkot na kwento sa buhay ng ating Panginoon. Sapagkat isa sa 12 makikipagsabwatan sa mga punong saserdote para siya'y dakpin, litisin, ipako sa krus. Iisipin natin, pinili mula sa karamihan. Sa totoo lang, ang mga tagasunod ng ating Panginoon napakarami. Kung bibigyan natin ng number, mahigit silang 72 disciples. Pero doon sa 72, pumili si Jesus ng 12. At isa, si Judas Iscariote sa napili. At bago piliin, naglaan muna ang ating Panginoong Jesus ng panahon sa pananahimik, pagninilay, pagdarasal mag-isa. Umakyat siya sa isang burol, tahimik na lugar. Doon magdamag na nagdasal, nagnilay, humingi ng biyaya sa Ama. Pipili ako ng 12 makakasama ko sa aking misyon. Pero kung tutuusin, di ba? Dahil si Jesus ay makapangyarihan, dahil siya ay Diyos, hindi na niya kailangan pa ang tulong ng 12. Kaya niya ang lahat. Pero iba ang pamumuno na nais ng ating Panginoon. Ang gusto niyang uri ng pamumuno ay mayroong partisipasyon ang mga tao. Kaya niyang gawin, oo, pero gusto niya mayroong gagawin ang mga tao, makikiisa ang mga tao, makikibahagi, magpa-participate. Kaya tumawag siya ng 12 tinawag niyang mga alagad. At napakapalad nitong 12 ito na napili at tinawag. Pero isa sa 12, ipagkakanulo si Jesus. Anong nangyari?
3 taon silang magkakasama sa misyon. 3 taon naririnig nila ang lahat ng pangangaral ni Jesus. Nakikita nila ang mga mabubuting ginagawa ni Jesus katulad ng pagpapagaling sa mga may sakit, pagpapalayas ng masamang espiritu sa mga pinahihirapan nito, pagbuhay sa mga patay. Napakaraming magagandang bagay na ginawa si Jesus na nasaksihan ng mga alagad na ito kasi sila ang palaging kasama ni Jesus. Napapabilang sila dun sa tinatawag na inner circle of Jesus. Alam nila ang lahat, nakikita at naririnig nila ang lahat. Kaya kung pwedeng mag-isip, anong nangyari kay Judas Iscariote? Matalinong tao, magaling, madiskarte. Kaya nga siya ang ginawang treasurer ng grupo ng mga alagad. Siya ang pinaghahawak ng pera ng mga alagad na ibinibigay ng mga tao bilang tulong sa kanilang misyon. Pero sa Ebanghelyo kahapon mula kay San Juan, sinasabi niya, hindi dahil sa may malasakit si Judas sa mga mahihirap, kaya niya sinabi, yung pabango na ibinuhos sa paa ni Jesus, sayang, dapat ipinagbili na lang. At yung pinagbilhan, ipinamigay sa mahihirap. Sabi ni Juan na sumulat ng Ebanghelyo, hindi dahil meron siyang malasakit sa mahihirap, kaya niya yun sinabi, kundi dahil sa siya'y magnanakaw. Hayagan, tahasan, sinabi ni Juan na itong si Judas Iscariote ay magnanakaw. Tagapag-ingat siya ng pera ng grupo ng mga alagad, pero sa maraming beses ito ay kanyang ibinubulsa. Inaangkin, sinasarili. Nagkamali ba si Jesus nang pinili niya si Judas Iscariote? Hindi. Hindi nagkakamali ang Diyos. Hindi nagkakamali si Jesus. Kaya nga lamang ginamit ni Judas Iscariote ang kanyang kalayaan para magdesisyon. Alam ko namang mali, pero ginawa ko pa rin. Kaya naging kasalanan. Alam ko naman naririnig ko yun sa pangangaral ni Jesus. Alam ko namang hindi dapat. Pero dahil sa sarili kong kagustuhan, ginawa ko pa ring magkasala. Kaya pananagutan na ito ni Judas Iscariote sa Diyos. Kaya nga diba, sabi ni Jesus, yung gagawa ng hindi maganda sa akin, yung magkakanulo sa akin, mabuti pa sana, hindi na lang siya ipinanganak. Ganon katindi ang salitang binitiwan ni Jesus tungkol kay Judas Iscariote. Mabuti pang hindi na lamang sana siya ipinanganak. Sayang, napakaganda ng pagkakataon na binigay ni Jesus sa kanya. Alam ni Jesus ang lahat. Alam ni Jesus na itong alagad na ito magkakanulo, pero binigyan pa rin siya ng pagkakataon na mapabilang sa 12. Tinatawag na apostol, pero nasilaw sa 30 pirasong
pilak, nasilaw sa pera. Ipinagpalit ang lahat ng kanyang natutunan, magandang naranasan, at magandang pinagsamahan kay Jesus at sa iba pang alagad sa pera. Sayang. Kaya di ba, pagkatapos ng kwentong ito, ang bilang ng alagad hanggang sa si Jesus ay mamatay at umakyat sa langit ay naging 11 na lang. Kaya nung si Jesus ay umakyat na sa langit at nagsimula na yung mga alagad ng kanilang misyon, ang una na lang ginawa, nagdasal, humingi ng tulong sa Diyos. Kinakailangan may pumalit sa iniwang pwesto ni Judas Iscariote. Kaya mga kapatid, napakagandang pagnilayan ang kwentong ito sa buhay ng isa sa piniling alagad. Kung ano ang naging katapusan ng kanyang buhay at kung bakit nagkaganoon ang kanyang buhay. Ipagkaloob nawa ng Diyos sa atin ang biyaya ng pananatili sa presensya ng Diyos sa buong buhay natin. Anumang sitwasyon ang harapin natin, anuman ang dumating, manatili tayong tunay na nagsisikap makasunod ng tapat sa ating Panginoon. Amen.